Magandang buhay kapwa ko Pilipino. Ang ating props ngayon is the heart of a leader. Wala na po tayong makikita, maririnig, mafe-feel sa ating mga damdamin at puso na ang isang leader ngayon ay may puso, totoong pusong naglilingkod. Ang ating perception ngayon pag politiko ka ay wala ka nang makikitang total public service. Makikita nga natin, di ba? Walang katuturan yung mga pinagsasasabi at hindi na follow ng due process. Ang ating pong 1935 Constitution at ang composition po ng Senate noon ay re-elect po every 3 years, hindi 6 years kagaya ngayon. At 8 lang ang nire-elect and then may naiiwan na 16 kaya may quorum pa sila. Ano po ang basihan ng Amerika or US Constitution kung saan natin ay kinopya lang ang ating 1935 Constitution nung tayo'y nag-independent na country na. So, ang kanilang Senate or Upper House constitutes 100 senators at nire-re-elect po yung 33 every 3 years din. At may naiiwan na 67. For instance, kung kagaya ngayon may naiwan ng 1935 Constitution at saka US Constitution na agenda na final na impeachment noong February 5, 2025 na impeachment complaint kay Sara Duterte, sana kung ang 1935 Constitution pa natin na may maiiwan na 16 senators pwede pa ring mag-convene at mag-proceed to try the impeachment complaint. Kaya kung hindi nyo naiintindihan, it's not because pro Duterte na si Senator Escudero, pero hindi talaga pwedeng i-convene niya kasi wala ngang quorum. Kasi yung half ng mga senators na yon ay nakatala or naka-schedule to be re-elected. Ganun po yun. In both US Constitution and in 1935 Constitution, wala pong word na carry over. Ang mga agenda or items or issues na naiwan sa Congress term na yon. Even if and when merong naiiwan na quorum sa upper house na kagaya ng impeachment trial na nangyari kay VP Sara. Move forward po tayo sa 1987 Constitution. In-expand po ang term ng 12. Hindi na 8-8-8 kundi 12-12 na every 6 years sila po ay nire-re-elect. Alright? So, in all three, 1935 USA Constitution, 1987 Constitution, uulitin ko po, wala pong kina-carry over. Walang continuing business kasi nadi-dissolve po ang term as of June 30, noon time of that congressional term. Meaning upper and lower house, nag-e-end po ang term nila by that term sa 3 years and sa 6-year term respectively for the Senate representations. Now, as regards the issue daw na ang impeachment court ay kahit iba na ang mga senador ay pwede pang magpatuloy, ang evaluation po natin yan after we have to study legal basis o mag-listen din tayo sa mga stand ng mga learned or masterminds kagaya ni Attorney Francis Tolentino, ni Attorney
Rodante Marcoleta. Wag lang po yung mga kahit Supreme Court justices na napaka-bias naman at wala din sa ayos ang interpretation, kasi kung yung ibang associate justices kung ano yung gusto nila dahil master din sila sa mga pagpapa-impeach ng mga kapwa nila sa government service, ay iba rin yung kanilang interpretation. So let us just stick to what the legal terms. Kumbaga, gusto kong gamitin yung words ng INC na pinipilipit natin ang batas in order for us to be suited to our political inclination. Sana hindi ganon ang sabi po ay courts, be it a municipal trial court, regional trial court, court of appeals, kung mamatay man po ang judges or nawala siya sa office for any reason, legal or illegal, ang papalit na judge ay of course magpapatuloy sa mga kaso na naiwan ng judge na yon. Why? Because ang legal basis, napakasimple lang po. Permanente po ang jurisdiction under the law na continuing ang kanilang office at hindi nag-e-end ang term, unlike po na sa impeachment trial court ay ad hoc siya and therefore may lifespan. So hindi po siya kagaya ng mga trial courts. Sinasabi po ng ating batas ay that is conferred by law. Ano ba ang Tagalog na conferred? Itinalaga ng batas na sila ay may original and exclusive jurisdiction to handle the cases. Wala po, uulitin ko, walang carry over ang mga pag-handle po ng impeachment to 20th Congress from the 19th Congress. So, yun po yun. Pero, ang sabi naman ng mga dalubhasang neutral lang, make no mistake, Attorney Francis Tolentino was under alyansa ni PBBM. Pero ang maganda sa kanya, yun nga, napaka-professional niya. And he said na hindi nga pwedeng pagbutuhan yan. In contradiction naman kay Attorney Rodante or Senator Marcoleta na sinasabi niya pwedeng pagbutuhan kung pwede bang mag-proceed o hindi. Ang stand po ni Attorney Tolentino dyan is that the votation is an exercise of a jurisdiction which is not even conferred. So hindi rin pwedeng pagbutuhan kung magpapatuloy ba o hindi ang prosecution kay VP Sara Duterte. So they cannot vote on whether or not to convene again as an impeachment court because they are wanting of jurisdiction, and votation is an exercise of jurisdiction, and therefore that is an abuse or excess of jurisdiction kung sila ay magvo-vote din. But let us see. Parang meron akong nakitang radio commentator na sinabi bakit daw bloodbath, tapos ngayon ang mga abogado ni BP Sara ay ayaw mag-proceed. Ikaw ba, sir, kung ikaw ay fa-filean ng criminal case na nirape mo ang girlfriend mo na sumama naman sa'yo willingly sa hotel at nasa edad na, pero later on sinabing nirape mo siya, abay may consensual agreement kayo doon, di ba? So ikaw ba magpapakaso ka? So kagaya din lang yan,
sasagutin ni BP Sara, pero iayos lang po natin kasi tama man si Escudero at yung majority who voted na ibalik ang mga questions sa procedural at substantial due process kay BP Sara na hindi sinagot ng prosecution. Tama lang na ikaw ba gusto mo magpatuloy ng kaso na wala naman sa ayos ang procedure at saka substantial evidences na ibinigay sa'yo. Make no mistake, ang sabi ay wala pong attached na evidences and even the statement of facts doon sa articles of impeachment ng prosecution. So, salamat po sa pakikinig. Pasensya na po at kinokorek ko lang talaga yung mga vlog na wala na sa linya ng mga argumento. Thank you for subscribing, commenting, and liking.